So hello guys, so the topic today is about properties of steam and pure substance. So this topic is under to the thermodynamics 2 sa mga mechanical engineering. So ito yung ating TS diagram. Ito yung subcooled region yung nasa side. So makikita nyo to doon sa chart yung binili na may doon sa steam table. No? So yung pinaka-task critical point, superated yung sa labas na ng pinaka-bundok na to guys. Then saturated vapor line, saturated liquid, and the wet mixture. So, hindi muna natin focus yan. Focus lang tayo sa table. So, sa mga formula, ito yan. Specific volume is the specific volume of a fluid or a liquid. Ito yung VF. Tas yung X is the quality. And the VFG is yung formula ng VFG, basta may FG, is the VG ay G minus F. Palaging ganun, G minus F. Tapos ganito rin dito sa entropy and internal energy. Entropy and internal energy. For the quality, the formula for the quality is the mass of a vapor or gas is over the total mass. Total mass lang yan, pinag-plus mo lang. Gets? So, sa formula for the moisture is that y is equals to 1 minus x. Derive mo lang, lipat mo lang sa kabila. So, for the formula of equality, x equals to 1 minus y. So, yan lang yung mga formula na dapat tandaan. So, proceed na tayo agad sa ating first problem para mabilisan lang. So, HT, masa quality of 95%. Wait lang daw. Yung 95% is quality yun, di ba? So, wait lang guys. Nahanap ko lang yung calculator ko. So, yung quality is that 95%. Ibig sabihin yun yung X. Kaso, pag ganito guys, laging ginagamit decimal. So, 95 divide over 100, di ba? Pag nag-convert lang tayo, so 0.95 to. The temperature at 180 degrees Celsius determine the enthalpy and specific volume of the steam. So, ibig sabihin, given tayo ng 180 degrees Celsius, so, titignan mo yan sa table number 1. Buksan mo yung steam table mo. Kabukas mo, makakita ka na nakasulat, table number 1, which is yung temperature. Wait lang na, buksan ko yung steam table ko. Table number 1 yung nakasulat, saturation, tas temperature yung nakasulat. Saturation, temperature. Gets? Kasi temperature yung given, 180. So, hanapin mo lang 180. 180 to. Di ba 180 yan, guys? O, wait lang. Ito, 180 to, di ba? Yan, yung buong linya yan. Sakop yan ng 180 degrees Celsius lang, ha? O, wait lang. Gets naman, guys. So, sulat na natin yung given. Yung H, ano ba formula ng H, guys? H equals to HF plus X. HFG. So, yung H, sulat mo lang. Kasi yan yung inanap eh. Yung HF, ano? Saan yung HF dito? Enthalpy. Ito, HF daw to. So, dito niya tayo. 763.22 plus yung X mo is the moisture, 0.95. Given yun, nasa problem yun. Ito, oh. Kaya papalit, oh. Tapos yung HFG, ito, 2015.0, di ba? Pero pwede mo na masulat yung HG, 2778, minus mo sa 763. Kumbaga, 2778.2 minus sa 7 to, 763.23. 23 ba to? Ay, 22 pala. O, yan. Pag sinubtract mo yan, makukuha mo yung HFG. Ito, yung 2015.00. Naintindihan ba, guys, yung mga pinagsasabi ko? So, calculate mo na lang yan, guys. O, wait lang, no. Kinakalculate ko. Wala pa akong app ng calculator, yung Canon 789SJ. Kung alam nyo i-download,
Guys, send lang kayo ng video tutorial para makapag-download na ako. So, the answer is what? 2677.47 kilojoule per kilogram. Gets? Yan ay letter H, guys. Ganun lang kabilis. O, specific volume. Specific volume of F plus X specific volume of FG. Naintindihan naman, guys. So, dito lang na natin susulat, no? Specific volume. Ano ba yung BF? O, burahin ko lang. Ay! Wait lang, nabura. Pati yung kulay. Wait lang, no, guys. Ayaw magbura, oh. Kita nyo naman. Ayan na yung sinasabi ko. Nag-loading, kapatid. Specific volume. Ano yung una natin? Specific volume at F. Eto. Eto daw. Tapos yung specific at X, 0.95, di ba? Specific volume at G. Kung mapapansin nyo, guys, walang BFG, di ba? Eto, meron tong BFG, pati to. Pati to. Ibig sabihin, ang BFG is that specific volume of G minus specific volume of F. So, ma-minus lang natin. Ano yung G natin? Wait lang, no? 194.05. Tapos, minus daw natin, minus 1.1274. So, pag sinol mo yan, ilan yan? 0.1274 plus 0.95. 194.05 minus 1.1274. 184.4039. Wait. Tapos, yung units niyan, wait lang, baba ko lang. Yung units niya says specific volume is a cubic meter per kilogram. Wait lang, guys. 2677.47. So, 0, 0. 4 decimal pala tayo. Nakalimutan ko. 4 decimal lang. Nilagyan ko lang ng 0, guys. 4 decimal. Ito, 4 decimal na to. Eh, kaso, guys, kung mapapansin nyo sa table, asan na yun? Naka 10 raised to positive 3 yan, di ba? Para maging accurate yung value niyan, guys. So, gagawin natin, since nag-times na raised to 3 yung sa table, gagawin natin, magta-times tayo ng negative 3 para maging accurate lang. Gets? Kumbaga, sa mga specific volume is naglagay lang tayo ng times 10 raised to negative 3. Yung mga eto, naka-times 10 raised to negative 3 din yan. Ang ginawa lang natin, guys, para hindi tayo masyadong mahirapan, nilalagay lang natin yung number lang kaagad. Wala na yung times 10 raised to negative 3 pag nagsosolve para hindi nakakalito. Gets ba, guys? Sana naintindihan nyo. Wait lang, no? May papakita ko sa inyo. Times 10 raised to negative 3. So, yun lang, guys. Gets na ba? So, sana yun. Baka kasi may turong iba, malito kayo pag nag-quiz. Pero alam ko, sa mga kabatchmate ko dyan, dapat naka-scientific notation siya. So, hindi na natin tuturo yung isa. Baka magkalito-lito pa eh. Follow the teacher na lang, guys. O game. 2.5 cubic meter. That's the rigid container. As contains a saturated vapor at 2 megapascal. Determine the temperature and the mass of the steam in the container. So, at 2 megapascal. So, yung kanina, table 1, saturation temperature. So, since given tayo ng pascal pressure, so, pupunta tayo sa pascal at 2 megapascal. This is the 2 megapascal. Oh, wait lang, no? Ginuguhit ko lang, guys.
Wait lang, ayaw mapalitan yung ballpen ko. So, gets naman guys, 2 megapascal tayo pupunta nun. Sana naintindihan guys. Wait, ayan. So, sa 2 megapascal daw, ano yung temperature natin? 212.42 degrees Celsius. So, this will be the temperature. Yung unknown na temp. Gets naman guys. So, next is yung mass is the unknown. Given tayo ng volume, mass is unknown, pero pwede tayo makuha ng specific volume guys. Gets? So, ano yung tinatanong? Saturated vapor at determine the mass of the steam in the container guys. So, asan na yun? So, sinabi, saturated vapor. So, sa vapor tayo. Specific volume is a unit of volume per unit of mass. Derive mo yan. So, mass, cross-multiply lang yan guys. Volume over the specific volume. Gets? So, mass, yung volume, 2.5 cubic meter. Specific volume, ano yan guys? 99.63 yung gagamitin, hindi yung BF. Since sinabi BG, saturated vapor. Ang G is vapor. Diba guys? Wait lang, pagkita natin. Ito, vapor. 99. 3 times 10 raised to negative 3 cubic meter per kilogram. Diba sinabi ko kanina na yung specific volume naka times 10 raised to positive 3. Yan gagawin natin para maging accurate times 10 raised to negative 3 tayo. So, pag in-insert mo yan, cancel na A1 kilogram. Wait lang, no? Calculate ko lang. .0928 kilogram. Gets naman guys, naintindihan guys. So, sana naintindihan. So, proceed tayo sa ating problem number 3. So, hello guys. So, for the problem number 3 guys. So, what are the specific volume, enthalpy, internal energy, and entropy? So, 1, 2, 3, 4. So, una yung specific volume, pangalawa, internal, pangatlo, enthalpy. Pangapat is the entropy of the steam at 1.5 megapascal. And 254 degrees Celsius. So, first, punta ka sa table number 2. Saturation temperature. Ay, pressure. Pressure. Ito, makikita nyo. Nakasulat table 2. Punta ka ng table 2, table 2. 1.5 megapascal. So, table 2. Oh, pupunta rin ako sa table 2 ko, no? 1.5 megapascal. Hindi ko na-screenshot guys. Ay, napicturan. So, sorry. So, 1.5 megapascal tayo. Wait, titingnan ko kung anong page. 1.5 megapascal. Page number 11, table 2, saturation pressure. 1.5 megapascal. Pag nakita mo yung 1.5 megapascal, guys, ang nakasulat dyan is 1.5 megapascal. Ang temperature niya is 198.32. Ibig sabihin, yung given natin, 254, ito yun. Tapos yung nasa table, 198.32. Ibig sabihin, mas malaki yung given, di ba?
it means it is superheated. Hindi ko pa pala in-insert dito sa topic na to kung paano mag-identify if superheated, dry, ganun guys. So, sa next na lang yun para mapag-focusan natin. So, madalas lang naman na gumagamit dito is yung superheated. So, ganito siya palagi. Mas malaki yung given, ibig sabihin superheated. Kapag superheated guys, titingin ka na nun sa table 3. Table 3 na may mga nakasulat na ganito. So, pag may nakasulat na ganyan, eto nyan is pressure 1.5 megapascal. Doon ka pupunta kasi superheated to. Pag superheated, titingnan mo yung mga nandito. With a given pressure 1.5 megapascal. So, at 254 degrees Celsius, no? Sabi, 254 eh. Oh, wait lang, zoom ko. Yan. Meron bang 254 dito? Wala, di ba? 260 at ano lang, 250. So, anong gagawin natin yan dyan, guys? Is, wait lang, no? Ay, sorry. Mali. Wait lang, ayaw mo ba? Pero tama, 250 tayo. Ay, 254. Pupurahin ko lang. Wait lang, ayaw mabura eh. Dito niyan tayo. Ito yung 250. 250 din to. 250 rin to. 250 din to. Ito naman yung 260. 260, 260, at 260. Gets naman. Oh, ang hinahanap is yung lahat. Lahat yung hinahanap. So, at temperature, with a given, ano yung una natin? Specific volume, di ba? Kapag wala dito yung 254, guys. Eto, nakita yung binilog ko, guys. Eto, nasa sulok. Wala yung 254, di ba? Ibig sabihin, mag-i-interpolation ka. Mag-i-interpolate ka, guys. So, first, second row, third, 250 degrees. Tas may 260. Tapos yung 254 mo, eto. Yan. Eh, given ka ng ano, guys. Sana. 151.95. That's the specific volume. Ito. Sa 250 muna tayo focus na. 250. Ito, 151.95. So, sa 260 naman tayo. Ito yung 260. Tingnan nyo lang to. Ito yung 260, di ba? Wait lang, palitan ko. Punta kayo sa left side. Ito, itong binilog kong orange. Kita ito. 260. Focus ka sa 260. Ano ba yung sakop ng 260? 155.59. No. 155.59. So, may formula tayo dyan. Higher minus middle, higher minus lower, higher minus middle, and higher minus lower. Yung higher natin, guys, dito. Ito yung higher natin. Dito niya tayo po-focus sa dito. Dito tayo po-focus sa dito. So, sa temperature muna tayo. Ano yung higher natin? Higher is yung 250. Lower, ito. Tapos ito yung middle. Ito yung higher, ito yung middle, tapos ito yung lower. So, sa left side muna tayo, temperature. Higher is 250. Minus daw natin na middle, 254. Over, higher is 250. Minus the lower is 260. Equals natin yan sa higher ng specific volume, 151.95. Minus middle. Over, yung higher, 151.95. Minus lower, 155.59. 0.59, di ba? O yan. Shift solve mo lang yan, guys. Shift solve. Pag sinip solve mo yan, guys, makukuha mo yung values niya. So, paano yan i-shift solve? So, magpa-flash na lang ako dyan ng cellphone. So, titignan nyo na lang. Panoorin nyo. So, game guys, insert lang natin yung values. So, 250 minus 254 over 250
minus 260 equals tayo dito ng 151.95 minus alpha. Ulit na 151.95 alpha plus x. Alpha x ito. Gets, so ito sa baba 151.95 minus 155.59. 155.59. Tapos shift. Ito, shift. Solve. 153.406. So, specific mass ay yung middle daw natin. Ito yung middle natin which is specific volume. Yan. Specific volume daw ng 254 is 153.4060. 4 decimal tayo times 10 raised to negative 3 cubic meter per kilogram, di ba? Pag specific volume, nagta-times 10 raised to negative 3 tayo. So, eto yan guys. Gets naman guys. Sana naintindihan nyo guys, no? So, tapos nyan, saan tayo magpo-proceed? Sa enthalpy. So, sana naintindihan nyo yung pinanggagawa natin guys, no? O game, proceed tayo dun sa enthalpy. Ay, internal energy pala. Eto. So, internal energy tayo, no? So, ano yung so, meron tayong 250, 254, and 260. Internal energy ng 250, oops, sorry. Wait lang. 250, naglo-loading guys. Wait lang, naglo-loading yung pen ko. Ito yung temperature. Di ba yung row na to, 250, tas ito, 260. So, internal energy tayo. Yan. Ito, 2695.3. 2695.3. Tas ito, 2713.4. 2713.4. So, higher natin is 250 minus middle is 254. So, yung higher natin is 250 minus lower is 260. Sa left side naman, ay sa right side naman pala, sa internal energy, 2695.3 minus yung middle natin, which is mean yung middle natin is the internal energy. And then 2695.3. This is 3 minus 2713.4. 2713.4, no? So, shift solve mo yan, yung internal energy is what? 250 minus 254. 250 minus 260 minus alpha x. 2695.3 minus 2713.4. So, the value of our internal energy is what? Wait lang lang. 151.95. $250 minus 254. Oh, may nakalimutan ako guys. 0.3 lang pala. Okay. 2702.5400 kilojoule per kilogram. So that's the letter U, internal energy. Sa H naman tayo, H. Sa atin sulat dito na lang, no? H. Magulo guys, no? Sorry. H. So, 250, 260, 254. Yung H natin, ano?
2923.3, and then 2946.7. So higher is 250 minus middle 254, and higher 250 minus lower 260 equals daw natin yan sa higher natin is 2923.3 minus middle, ito yung middle natin, di ba? Wala pa yan, which is enthalpy yan. And then 2923.3 minus 2946.7. So, calculate ko lang guys. So, letter H is 2932.6600. For decimal tayo, kilojoule per kilogram. That is the letter H, guys. That's the enthalpy. O, next, the entropy. Last one, letter S. Entropy. Dito tayo po-focus sa last row. Gawa ulit ng table. Temperature, 250, 254, and then 260, di ba? Entropy, letter S, 6.7090, and then 6.7535. Yung higher natin is 250. 250 din yung higher. Higher minus middle is 254. And then lower is 260. Dito naman, yung higher natin is 6.7090, di ba? Minus middle. Middle is the unknown value, which is M, which is denoted as letter S, the entropy. Tapos, next, yung higher natin is 6.7090 minus lower 6.7535. So, shift solve mo lang ulit. 6.79. 6.7268 kilojoule per kilogram Kelvin. Entropy to, guys. So, this will be the values of the unknown na pinapahanap. Gets. Sana naintindihan nyo, guys, no? Higher minus middle, higher minus lower equals higher minus middle over higher minus lower. Gets? So, next. So, at 250 degrees Celsius, mixture of saturated steam and liquid water exists in equilibrium if the specific volume of the mixture is what? 0.04159 cubic meter per kilogram. 4159. Calculate the following. The percent moisture. Y yun, di ba? And the, enthalpy. And the entropy. So, ang specific volume natin is 0.04159. Para maging accurate siya sa dito, di ba? Na at 10 times 10 raised to 3 to, di ba, guys? So, ibig sabihin, guys, ang 10 raised to 3 ay equal yan sa 1,000. So, ang 0.004159 isang 0 lang to. Ta-times natin yan sa 1,000 para maging table-based na siya. So, anong gagawin natin? 0.04159 times natin ang 1,000. So, 41.59 cubic meter per kilogram. So, 00. Naintindihan, guys? 41.5900 cubic meter per kilogram. 4 decimal tayo, guys, para safe. So, calculate the following percent moisture. So, X plus Y is equals to 1. The formula, di ba? So, Y is equals to 1 minus X. So, get the value of X. How to get the value of X, guys? Specific volume of F plus X VFG. So, get the X, derive lang natin, specific volume minus specific volume of F over VFG.
G. In which BFG, guys, ano yung katumbas ng BFG? Diba? BG minus VF. G minus VF. Naintindihan, guys? So, ang specific volume natin, X, specific volume natin is what? 41.5900 minus specific volume at F, VF. Ano ba yung VF nito, guys? Wait lang, no? Highlight ko lang. 250. Focus tayo sa given temperature, 250 degrees Celsius. Ito yung 250. Ito yung BF. Ito yung BG. Gets naman. So, naka-highlight tayo. BF, 1.2512. VG, 50.13 minus 1.2512. Diba ang unit niyan, guys? Cubic meter per kilogram. Cubic meter per kilogram. So, cancel. Yung X natin is what? Is 0.8253. 0.8253. Pero yung hinahanap natin is Y. So, Y 1 minus X. So, Y is equals to 1 minus 0.8253. Y, the value of Y is what, guys? Y minus 0.8253. 0.1747. This is the value of our Y, guys. Guys, 4 decimal places. O kung i-compute natin to in percentage, so times mo lang ng 100 yan, 17.4700%. Pero para safe decimal na lang tayo lahat, 0.17%, guys. 47, guys, ha? Gets? So, percent moisture. Next, the enthalpy is unknown. So, how to get the enthalpy, guys? H is equals to H F plus X HFG. H is equals sa ano? Change mulay tayo. 250 degrees HF, HG, and HFG. Oh, get yun, guys, ha? HF muna tayo. So, zoom in lang natin, no? HF 10. Wait lang, di ko makita. 1085.36. Plus X 0.8253 yan, di ba? Yung X natin, ano yung baka malito kayo, guys, ha? Kinuha natin yung X kanina, walang papalito. Oy, huwag niyong babox yan. Ang hinahanap is moisture, so Y yung ibabox mo, no? 0.8253, that's the X. HFG. Pakatutok ko na, guys, para hindi tayo maligaw. Ito, 1716.2. 1716.2. Oh, calculate mo na yan, kapatid. Wait lang, no? Tingnan natin. Age, 2501.7399 kilojoule per kilogram, guys. Gets naman, guys. 25, no? 25 to. 2501.7399 kilojoule per kilograms. That's the H o last lawan, guys. Last. Saan ba natin lalagay ito? Entropy, S. SF plus X, SFG. O, ito yung SF. Ay, wait. Palitan natin kulay na eh. Blue na lang, guys. Ay, wait lang nga. Di yata mag-ite. Ito, sky blue. Kulay blue, siyempre. Uy. Wait lang, no. Naglo-loading, guys. Chill lang kayo. Pahinga muna tayo. Ayan, guys. HF. Ito yung HF. Ay, SFG. Tapos, ito yung SG. Ito yung SF, no? SF 2.17927 plus X 0.8253. SFG
Wait lang, SF, ito, 2.7927. X is yung 0.8253 nating nakuha kanina. Tapos yung SFG, 3.2802. 3.2802. So, calculate mo lang yan, 2.7927 plus 0.8253 and 3.2802. The answer is 5.4998. That's the value of S, kilojoule per kilogram Kelvin. Sana naintindihan nyo guys. So, ito yung solution natin guys. Gets naman guys. Wait lang no. Zoom in. Wait lang. Di lumilito yung problem eh. So, given time 250. So, hanapin mo yung 250. Ayun. Tapos, ito yung mga katumbas niya, di ba? Oh, gets. So, sana naintindihan nyo, guys. Oh, proceed for the last problem, guys. Table 1 to. A volume of the tank is 0.0856 cubic meter. Contains a saturated water and saturated vapor at 370 degrees Celsius. Find the mass if their volumes are equal. Okay, guys. Punta ka sa table number 1. Saturation temperature. Tapos hanapin mo yung 370 degrees Celsius. Ito yun, 370. Tapos, given ka ng wait, basahin natin. Find the mass. Mg is unknown. Mf is unknown. Vapor and fluid is unknown. Yun yung pinapahanap each if their volumes are equal. If volume daw ng Vg and Vf is equal. So, paano sila magiging equal? Ito yung tangke. Isipin mo, 0.0856 cubic meter to. Itong tangking to. Hatiin natin. Pag hinati natin yan, dito na yung mass, dito na yung volume G, and dito na yung volume F. So, anong gagawin natin? 0.0856 cubic meter, divide mo lang ng 2 para maging equal sila. 0.56 divide by 2. So, 0.0428 cubic meter. Gets naman guys. Dinivide ko lang ng 2. So, ibig sabihin, equal na sila. 0.0428 cubic meter. Size nito, 0.0428. Size nito, 0.0428. Naintindihan? O, gets. Ang hinahanap is mass G and mass F. So, meron tayong formula dyan, guys, di ba? In which that specific volume is a unit of volume per unit of mass, di ba, guys? Gets yun. So, ibig sabihin ito, gagamitin natin yung formula yan, guys. By what? By getting the value of Mg and Mf. Ito yung Vf natin, let's say. Specific, that's the volume of the tank, Vf and Mf. So, to get that, cross-multiply mo lang yan, guys. Feel ko, alam nyo na yan. So, meron na tayo. Next, yung Mg naman, ganun din yung formula niya. Kaso letter G nga lang, di ba? Oh, gets na. Mass of F, specific Vf, 0.0428 cubic meter. Ito yan, over. So, mass G muna tayo. Wait lang. 0.0428 cubic meter. Ito yan. Saan tayo kukuha ng Vg at Vf? Kukuha tayo dyan at 370 degrees Celsius sa table natin, Ito yan. Ito. 2.213. Ano yun? BF ba yun? Oo, BF 2.213. Dito, 4.925. Kung mapapansin nyo sa chart nyo, di ba, may naka 10 raised to 3 dyan. Ibig sabihin yan, tinimes siya ng 10 raised to 3, pero para maging accurate siya, guys, gagawin natin, times tayo ng negative 3 cubic meter per kilogram.
cubic meter per kilogram. Cancel yung cubic meter. Yung kilogram, cancel yung cubic meter, di ba? Naiwan kilogram. So, the answer in this mass G is in unit of kilogram and mass F is in kilogram. So, calculate mo lang yan. 0.0428 divide down natin ng 2.213 times 10 raised to negative 3. 19.3403. And then dito naman 0.04 and then 4.925. 8.6904. Guys, 4 decimal tayo. Bumaba kapatid. Sana yun. Naintindihan naman guys. So, find the volume occupied by each if their masses are equal. So, mass G and mass F are equal. Kaso yun na, find the volume of each. Volume of F and volume of G is unknown. Ibig sabihin yan that the volume of the tank is equals lang sa wait lang. Volume ng G at volume ng F, di ba? 0.0428 yan pati ito, di ba? 0.0428 pati ito. Divide natin yan. Pag pinagsama natin ulit yan, magiging 0.0856. Di ba? 0.0428 to. Pati ito, 0.0428 yung BF. Pag pinagsama natin ulit yan, dahil natin yan, pinagsama natin ulit, makakabulang tayo ulit ng isang tangke na may size na 0.0856. Kaya ang B tank is equal sa VG plus VF. Kaso, ano yung formula ng dalawang yan? Specific volume of G, unit of volume of G per unit of mass. So, cross multiply, VG is equal to mg and specific volume at G. B tank is that mg plus multiply ito. Walang plus yun kapatid. Specific volume at G. Plus, ganun din sa volume of the F. Specific volume of F is the unit of volume of F per unit of mass. So, cross multiply mass F specific volume of F ng volume ng F, no? Mass of F specific volume at F. So, anong indicate sa problem, guys? That the V tank is equal sa mass ng G and mass ng F are equal. So, factor out lang natin yan, guys. Let's say, mass G equal sa mass F ay katumbas lang siya ng mass kasi equal lang sila eh. Mass ng specific volume at F. V tank yung mass factor out specific volume of G plus specific volume of F. Next, yung BG, nasaan wait lang, hindi ko makita yung mouse. Yan, BG 2.213 and 4.925. 2.213. Ano yung 2.213 doon? 2.213, that's the specific volume of F. Times 10 raised to negative 3 yan, di ba guys? Plus, yung BG, 4.925. Mass. Kaso, cubic meter per kilogram to. Volume of the tank, 0.0856 cubic meter. To get the mass by what? Mass equals sa 0.0856 cubic meter over 4.925 times 10 raised to negative 3 cubic meter. Wala mo na to. Sa dulo na lang natin siya ilagay. Cubic meter per kilogram. So, cancel to, cancel. Natira kilogram. Aangat yan. Kilogram. So, wait lang no. Kina-calculator ko.
11.9922. 11.9922. That's the mass. 11.9922. Yun yung mass natin. Di ba sinabi naman natin na yung nasa na yun? Mass ng F is 11.99 ano yun? 22 kilogram. Katumbas lang din siya ng mass F at mass G. Kaso ang hinahanap is volume daw ng G at volume daw ng F. So, paano hanapin yun? BF is equals to specific of volume F and then mass of F. VG is that specific volume of G and mass of G. So, paano natin makuha yan? Wait. Sana. Ito. Ano ba yung specific volume at G natin? Ay F natin. Ito. From the table is that 2.213 times 10 raised to negative 3 yun, di ba? Cubic meter per kilogram. Anong mass of F natin? 11.9922 kilograms. Ito, makikita to sa table, no? Specific volume at F. Cancel to, cancel. Natira, cubic meter. Ano yung sagot dyan? 2.213 times 10 raised to negative 3. 11.9922. The answer is what? 0.0265. 265 cubic meter. This is the answer for what? Specific volume at F. So sa volume of G is that ano yung volume ng G? Ito, specific volume at G. Ito, 4.925. 4.925. Cubic meter per kilogram. Ano yung mass niya? Mass ng G. Di ba same lang din siya. 22 kilograms. So the VG is equals that 4.925 times 10 raised to negative 3. Is that 0.0591 cubic meter. That's the volume of G and the volume of F. 0.0265 and 0.0591. 4 decimal places. Cubic meter yan, no guys? So, that's all guys. Thank you for watching. That's the value of VG and VF. Ayan, no? Find the volume of the occupied by each if their masses of G and masses of F are equal. So, yun yung ginawa natin, no? Gets? Sana naintindihan nyo. Thank you for watching. So, yun lang guys, no? Yung next topic natin, yun yung identify lang natin if siya, dry, superrated, ganun guys. Cold, basta, ganun lang siya guys. Thank you for watching. Inuna ko na to kasi alam ko mas marami nahirapan dito compare doon. Yun lang guys. Tatandaan nyo, times tayo ng 1,000 pag given tayo specific volume. Pero pag nasa table na, nagta-times 10 raised to negative 3 siya. Gets? So that's all guys. Thank you for watching. See you and God bless.